Ang hindi mag-like at subscribe hindi magkakajowa ng isang taon, kaya mag-like at mag-subscribe na kayo mga idol. Ang mga player ay napansin ang mga sirang gusali. Ngunit napagtanto din nilang nasa isang lumang village sila. Napansin din nila ang nakapalibot na pader sa village. Nagtataka ang mga player kung ano kaya ang meron sa kristal. Iniisip din nila kung ano kaya ang magiging misyon nila. Napansin ni Blacksight ang pagtataka ng mga player dahil napunta na naman sila sa panibagong lugar. Nakita niya na si Johnsik lang ang hindi nagpapanik sa sitwasyon. Ang mga player naman ay nagbubulungan dahil napansin nila si Johnsik. Pinag-uusapan ng mga player kung paano sila tinakot ni Johnsik noong nakaraang round. Sinabi din nila na dapat si Blacksight talaga ang naging map representative nila. Baka marinig ka niya baliw ka sambit ng lalaki. Ano naman ngayon 10 beses niya lang naman pwede gamitin ang command right sagot ng kasama niya. Ang mga usapan sa paligid ni Johnsik ay naririnig niya. Kaya naman pinagmumura niya ang mga ito at sinabihang manahimik sila. Ngunit ang mga player sa paligid niya ay hindi nagpapaawat at patuloy pa din siyang pinag-uusapan. Lumingon siya sa mga naririnig niyang nag-uusap at tinanong ang mga ito kung sino ang tangang nagsasalita. Dahil sa sinabi ni Angel, si Johnsik ay nahulaan na ang ganitong pangyayari. Sinisisi niya si Holy Macaroni dahil sa pagbunyag ng kahinaan ng kanyang command right skill. Sa hindi inaasahang pangyayari biglang may lumapit sa kanyang tao at sinabing kinagagalak niyang makilala si Johnsik. Si Yungmin pala ang lumapit sa kanya. Tinanong naman ni Johnsik kung sino siya at anong kailangan niya. Sinabi ni Yungmin ang pangalan ni Johnsik na leader daw ng Johnsik Gang. Nasa harap daw siya ni Johnsik para magpakilala sa kanya. Tinanong niya si Yungmin kung isa ba itong gang member. Si Yungmin ay hindi pa daw isang gang member, ngunit sinabi niyang pangarap niya daw maging isang gang member. Sa isipan ni Johnsik nagtataka siya dahil sa pangarap ni Yungmin na maging gang member. Sinabi ni Yungmin na si Johnsik ay inspirasyon niya at ang grupong Johnsik Gang din daw ang gusto niyang salihan na gang. Kung ganon anong pinupunto mo sambit ni Johnsik? Si Yungmin ay lumuhod kay Johnsik at sinabing gusto niya ito pagsilbihan habang buhay, kaya naman nakiusap si Yungmin na sana tanggapin niya daw siya. Ngumiti si Johnsik, sa isipan niya sa dinami-dami daw ng kakilala niyang baliw, si Yungmin daw pinakakakaiba. Ngunit gusto niya daw ang kumpiyansang pinapakita ni Yungmin ngayon. Tumayo ka sambit ni Johnsik. Yes sir sambit ni Yungmin at agad itong tumayo. Mukhang may sira ka sa ulo. Nakikita mo ba kung gaano kalala ang sitwasyon ko ngayon? Talaga bang gusto mo maging tauhan ko sambit ni Johnsik? Hindi yun importante, ang mahalaga maipakita ko ang respeto ko sa'yo, sagot ni Yungmin. Hindi importante ang kung anuman ang sabihin ng iba sa akin. Kaya naman sana tanggapin mo na ako, dagdag pa ni Yungmin. Ngumiti si Johnsik at sinabing gusto niya ang naging sagot ni Yungmin. Gagawin kitang magaling na gang member, sabi ni Johnsik. Maraming salamat sir, isa itong malaking karangalan sa akin, sagot ni Yungmin. Nagtataka ang mga player dahil sa nakita nilang may kumampi kay Johnsik. Si Blacksight ay nakangiti at iniisip na inaasahan niya na daw ang pagkampi ni Yungmin kay Johnsik. Hindi nagtagal lumabas na si Holy Crap at kinamusta ang mga player. Sinabi ni Holy Crap na mas kaunti sila ngayon kesa sa nakaraang round. Nagtataka ang mga player, kaya naman tinignan nila ang kanilang screen. Kasabay nun lumabas na din ang main quest nila. Napansin nilang tama nga si Holy Crap na mas kaunti nga sila ngayon. Sinabi ni Angel na siguro daw nagpatayan ang mga tao sa kabilang mundo kaya sila nabawasan ngayong round. Ang isang player ay napansin ang numero ng pwede makaligtas sa round na ito. Napansin nilang 25% lang ng player sa buong mundo ang pwede makasurvive sa round na ito. Kaya naman nagsimula na magpanik ang mga player. Tinanong pa ng isang player kung nagkaroon ba ng error sa kanilang system. Dahil sa narinig, tumawa ng sagad si Holy Crap. Sinabi niyang walang mali sa system nila. Naiintindihan daw ni Holy Crap kung bakit sila natatakot. Kaya naman muli niyang pinaalala na kada rounds mababawasan sila ng 50%. Dahil ang lahat daw ay nagkaroon ng pagkakataon makasurvive last round. Normal lang daw na mailipat ang 50% na dead players sana noong round 2 dito sa round 3. Ang mga player ay takot at napagtantong may punto ang sinabi ni Holy Crap. Huwag kayong ma-stress, kailangan nyo lang naman mas galingan pa para makasali sa 25% players na mabubuhay, sambit ni Holy Crap. Si Angel ay nagsimula na din ipaliwanag ang gagawin nila ngayong round. Kada 30 minuto daw may lalabas na mga halimaw sa 4 na gates. At ang crystal daw sa gitna ng village ay ang kanilang target. May 5 wave daw ng mga halimaw ang susugod para sirain ang crystal. Kailangan daw magtulungan ng mga players upang protektahan ang kristal. Kailangan daw nila itong protektahan hanggang matapos ang round, dahil matapos nilang maprotektahan ang kristal makakatanggap sila ng reward.
Ngunit kapag nabigo daw silang protektahan ito, haharap daw sila sa matinding parusa. Ang magiging rankings daw nila sa round na ito ay ang magiging bilang ng napatay nilang mga halimaw sa misyon. Sa round na ito ay magiging sobrang daming halimaw. Ngunit ang mga halimaw daw ay nasa 1/3 lang ng kanilang lakas. Kaya naman ibig sabihin mas kunti lang din ang makukuha nilang experience at gold sa mga ito. Si Johnsik ay iniisip na magiging madali lang ito para sa kanya dahil meron siyang command right na skill. Si Angel ay may muntik na daw makalimutang sabihin, ang sasabihin niya daw ay tungkol sa kanilang map representative. Sinabi ni Angel na siguro may nag-iisip kung paano kapag namatay si Johnsik sa round na ito. Ikinagulat ni Johnsik ang narinig tungkol sa kamatayan niya. Kapag namatay daw si Johnsik dahil sa mga halimaw, mababakante daw ang pagiging map representative. Ngunit kapag isang player ang nakapatay sa map representative, automatic daw malilipat ang pagiging map representative sa taong nakapatay sa map representative. Marireset din daw ang 10 times command right kahit naubos na ng dating user ang skill. Nang marinig ito ng mga player, silang lahat ay tinignan si Johnsik na para bang gusto na nila ito patayin at kunin sa kanya ang skill. Si Angel ay sinabing meron pang 10 minuto bago lumabas ang mga halimaw, kaya naman sana magkaroon kayo ng magandang pagtutulungan sambit ni Holy Crap. Si Angel ay nakangiti at biglang nawala parang bula, parang pag-iwan sayo ng jowa mo. Dahil sa mga sinabi ni Angel, nagalit siya ng sobra. Nakarinig ng kalansing ng sandata si Johnsik sa kanyang likod, kaya naman lumingon siya habang kinakabahan. Mas lalo siyang kinabahan dahil nakita niyang naghahanda na ang mga player para tapusin siya. Si Johnsik ay galit at hinamon ang mga player. Sinabi niyang tatanggalan niya ang ulo ng sino mang lumapit sa kanya. Ngunit ang mga player ay hindi natatakot dahil sa limitado lang sa 10 ang kapangyarihan niyang mag-utos ng mga player. Ang mga player ay nagpaligsahan kung sino ang makakapatay kay Johnsik. Ngunit mula sa likod ng mga player may kakaibang presensya. Ito ay si Blacksite na naglalakad tungo sa kanilang harapan. Kinabahan si Johnsik dahil papunta si Blacksite sa direksyon niya. Nang makalapit na si Blacksite sa kanya, sinabi niyang huwag siyang matakot dahil gusto niya lang daw kausapin si Johnsik. Nauutal sinabi ni Johnsik na hindi siya takot, kaya naman magsalita na daw si Blacksite. Gusto kong gumawa ng kasunduan sa'yo sambit ni Blacksite. Sinabi niya din na mukhang nasa alanganing sitwasyon si Johnsik. Si Blacksite ay sinabing proprotektahan niya si Johnsik. Pinagtaka ni Johnsik ang sinasabi ni Blacksite. Proprotektahan kita, ang gagawin mo lang magtago sa likod ko para hindi ka galawin ng mga players na gustong patayin ka. Nagtataka ang mga players sa biglaang pagkampi ni Blacksite kay Johnsik. Natatakot na ang mga players at hindi na alam ang gagawin kung sakaling kakampi si Blacksite kay Johnsik. Napansin ni Johnsik ang takot na reaksyon ng players sa pagkampi ni Blacksite sa kanya. Ngunit iniisip niyang may kapalit ang gagawin ni Blacksite na pagprotekta sa kanya. Kaya naman tinanong niya na si Blacksite kung anong kapalit ng kanyang serbisyo. Sinabi ni Blacksite na, wala naman akong masyadong gusto, isa lang ang gusto ko, sundin mo ang lahat ng sasabihin ko sa'yo. Iniisip ni Johnsik na gusto niya ako maging alalay pero ginagawa niya ito sa kakaibang paraan. Tinanong ni Johnsik kung anong dahilan ni Blacksite para bigyan siya ng ganong offer. Ngunit hindi daw pwede sagutin ni Blacksite ang tanong niya. Kailangan mo lang sundin ang mga utos ko sa'yo, sabi ni Blacksite. Si Johnsik ay iniisip na kahit kailan hindi siya magiging utusan ng kahit sino. Naiisip niya din na kapag hindi siya pumayag sa alok ni Blacksite, baka iwas-iwas ni Blacksite ang sandata niya sa kanya. Sinabi ni Blacksite na dalian niya pumili, dahil sa kaba na palunok na lang si Johnsik. Hinihintay ka ng mga tao sa desisyon mo kaya dalian mo sambit ni Blacksite. Si Johnsik ay sinabing tumatanggi siya sa alok ni Blacksite. Inisip ni Blacksite na masyadong ma-pride si Johnsik. Ang mga player ay tinawanan ang ginawang desisyon ni Johnsik dahil nawala na daw ang tsansa niya maging ligtas sa mga player sa buong round. Mukhang mas mahalaga pa daw ang pride ni Johnsik sa buhay niya sambit ng mga player. Ang mga nangyayari daw ay gaya ng inaasahan ni Blacksite. Ang dapat niya na lang daw gawin ay ipagpatuloy ito. Kung ganon bahala ka na sa buhay mo, wala na akong pakialam sa'yo, mamatay ka man, sabi ni Blacksite. Habang paalis na nagpaalam na si Blacksite, ikamusta mo na lang ako kay kamatayan sambit ni Blacksite. Ang mga player ay nagalak dahil wala nang pakialam si Blacksite sa mangyayari kay Johnsik. Kaya naman pwede na daw sila umatake ngayon kay Johnsik. Ang ma-pride na bugok ay iniisip na dapat siguro tinanggap niya na lang ang alok ni Blacksite. Ang first wave ay mag-uumpisa na, pinaghanda na sila ng system para protektahan ang kristal laban sa mga halimaw. 30 minutes mula ngayon lilitaw ang second wave ng mga halimaw. Patay man o hindi ang mga halimaw sa first wave, magpapatuloy ang second wave. Kaya naman ang atensyon nila kay Johnsik ay biglang napunta sa pagprotekta ng kristal.
Medyo nakahinga ng maluwag si Johnsik dahil wala na ang atensyon ng mga players sa kanya. Siya ay biglang napalingon sa isang gilid. Nakita niya si Blacksite na humihiwalay sa grupo. Kaya naman nagtataka siya kung saan pupunta si Blacksite. Kaya naman sinundan niya ito kung saan ito pupunta. Iniisip ni Johnsik na kung lalaban ba si Blacksite ng mag-isa dahil papunta daw ito sa entrance ng mga halimaw. Ang first wave ay nag-umpisa na ikinagulat ni Johnsik. Ang entrance ay nag-umpisa ng bumukas. Ang 4,900 na players ay naghanda na. Ang 9,800 na goblins ay nagmamadaling lumabas at sabik na makaptay at kumain ng mga players. Ang bilang ng goblins na sinabi ng system ay ikinagulat ni Johnsik. Siya ay nagsimulang tumakbo at balak magtago at manood na muna sa kung anong mangyayari. Habang umaakyat siya sa isang gusali nagtataka siya dahil nagpatuloy pa din si Blacksite sa entrance kahit lumabas na ang bilang ng goblins. Kahit maliit lang daw ang entrance, marami-rami pa din daw ang makakalabas mula rito. Talaga bang iniisip niyang kaya niya mag-isa ang lahat ng goblins? Mula sa itaas nakita niya na si Blacksite at mga parating na goblins. Iniisip niyang hindi magtatagal makikita niya ng tatakbo si Blacksite na parang aso. Ang mga pasugod na goblin ay napakarami. Ngunit si Blacksite ay pumorma para umatake sa mga parating na goblin. Ang mga ito ay inumpisahan niya ng hiwain. Sa lakas ng hangin na nanggagaling sa pag-atake ni Blacksite, nagagawa nitong mapalipad sa ere ang mga halimaw. Umabante na si Blacksite at nagsimulang hiwain ng sabay-sabay ang maraming goblin. Si Johnsik ay nagtataka na ganon na pala kalakas si Blacksite. Iniisip niya na mukhang lahat kayang maging ganyan kalakas kapag naabot na din ang level 16 tulad ni Blacksite. Napagpasiyahan ni Johnsik na kailangan niya daw kumilos at magpa-level up na din para lumakas at maabutan si Blacksite. Iniisip ni Johnsik na busy ang mga player na makipaglaban sa mga halimaw. Kaya naman ito na daw ang kanyang pagkakataon para pumatay na din ng halimaw at makapagpa-level up. Si Johnsik ay nakakapatay ng mga halimaw pa isa-isa. Mula sa kanyang likod may naramdaman siya. Ito pala ay isang goblin na pasugod sa kanya. Gamit daw ang kanyang Rune of Foresight madali lang sa kanya kalabanin ang mga goblin. Gamit ang kanyang Rune of Foresight nakita niyang may parating. Kaya naman sa huling segundo na iwasan niya ang direktang tama sa kanyang malaking ulo. Lumingon siya sa kanyang paligid at inisip na hindi naman daw tumitira ng pana ang mga goblin. Napagtanto niya na player ang umatake sa kanya, kaya naman nainis siya nang maisip niya ito. Hindi niya alam kung sino ang umatake sa kanya. Ngunit kapag nalaman niya daw kung sino ito, babalatan niya daw ito ng buhay, hindi pa siya tapos sabihin ang sinasabi niya sa isipan niya. Nang biglang may tumusok sa kanyang tagiliran, ang player ay natuwa at sinabing magawa niyang patayin si Johnsik. Buwakan ng inakasambit ni Johnsik sabay hawak sa tungkod ng player. Si Johnsik ay sinaksak ang player sa gitna ng kanyang dibdib. Matapos niya saksakin ito ng isang beses, muli niya itong susundan pa upang masigurado ang pagkamatay nito. Ngunit biglang may pana ang dumaan sa kanyang pagmumukha na ikinagulat niya. Nakita niya ang gumawa ng pag-atake. Kaya naman gamit ang spear ng isang player bumuelo na siya para patamaan ang marksman. Ang spear ay tumama sa malaking ulo ng marksman. Habang tumatagas ang dugo sa kanyang tagiliran. Iniisip ni Johnsik na mas kailangan niya mag-ingat sa mga player kesa sa mga halimaw. Inisip niya din na sana ligtas siya ngayon kung hindi siya ang map representative. Siya ay nagsisisi at iniisip na sana tinanggap niya na lang ang offer ni Blacksite kanina. Ngunit bigla na naman umiral ang pride niya at inisip na hindi niya kailangan si Blacksite. Iniisip niya na malamang may paraan pang natitira para sa kanya. Bigla niya napansin ang lalaking pumapatay ng goblin ng walang hirap. Ito ay ang third rank sa kanilang map na si Blackbeard Dragon. Ngumiti siya dahil nakaisip siya ng paraan. Tinawag niya ito, kaya naman napalingon din ito sa kanya. Si Johnsik ay ginamit ang kanyang command right skill upang mapasunod ang player na si Blackbeard Dragon. Inutusan niya ito upang protektahan siya. Ang Skullbone necklace ni Blacksite ay nag-activate na kaya nadagdagan ang kanyang bilis ng 25%. Kaya naman mabilis siyang nakakapatay ng mga halimaw. Ang kill count niya ay umabot na sa 500 plus. Dahil 1/3 lang ang lakas ng mga halimaw meron sila, 1/3 lang din ng experience at gold ang nakukuha ni Blacksite. Matapos niya maubos ang goblin sa paligid niya binuksan niya ang kanyang status. Nakita niyang nadagdagan na ng 2,000 gold ang kanyang gold. Iniisip niya na malamang bago matapos ang second wave makaka 3,000 gold na siya. Iniisip niyang kailangan niya makaipon agad ng sapat na gold upang makabili ng dalawang shared skill, upang makuha na din ng mabilis ang Rune of Thoughts. Ang mga halimaw ay muli na namang parating sa kinaroroonan niya. Kaya naman hiniwa niya na agad ito. Dahil sa lakas na pinapakita ni Blacksite, nagdalawang isip na ang mga halimaw na sugudin siya.
Kaya naman siya na mismo ang lumapit sa mga halimaw. Ang mga player ay nagtataka dahil may naririnig silang kakaibang tunog. Ang mga namatay na goblin ay nawawala na parang bula. Sinabi ng system na nakasurvived sila ng first wave. Ang mga players ay pagod na pagod. Mula sa 4,900 players, naging 3,900 na lang sila. Ang mga survivors ng first wave ay nakatanggap din ng 500 gold. Dahil sa halos 1,000 players na namatay, napaisip si Blacksight na malamang ang pinahinang goblin ay malakas pa din para sa mga ibang player. Si Blacksight ay may hinahanap. Hanggang makita niya na ang hinahanap niyang si Johnsik. Iniisip ni Blacksight na mahihirapan ng makasurvive si Johnsik sa mga susunod na rounds. Ang pinsala ni Johnsik sa tagiliran ay patuloy pa ding tumatagas. Habang naiinis siyang nag-iisip ng kung ano-ano, may pasugod na namang player sa kanyang likod. Ngunit ang pasugod na player ay tinapos ng tagabantay niyang si Blackbeard Dragon at Yung Min. Dahil daw sa dalawang tangang kasama niya nagawa niya daw makasurvive sa first wave. Tinanong ni Yun Min kung ayos lang daw ba si Johnsik. Iniisip naman ni Johnsik na kahit hindi niya ginamitan ng command right si Yung Min prinoprotektahan siya nito. Ang pinsala ni Johnsik ay mas lalong lumalala habang tumatagal. Iniisip niya din kung makakasurvive pa ba siya ngayong round dahil sa kalagayan niya ngayon. Siya ay naiinis at sinabing makakasurvive siya ngayong round, ipapamukha niya daw sa ibang players na hindi siya basta-basta mapapatumba. Sila ay nagulat dahil muling may tumunog na kakaibang ingay. Ang second wave ay nag-umpisa na, ang bilang ng mga halimaw ay 7,800, at ang lakas nila ay nasa 1/3 pa rin. Ang mga goblin ay muli na namang pasugod kay Blacksight. Kaya naman tulad ng dati nang bully na naman siya ng mga halimaw. Pinagpatuloy niya tapusin ang mga halimaw, hanggang sa nakarami na naman siya ng napatay na halimaw. Sa dami ng kanyang napatay na abot niya na din ang level 20, at ang rank niya ay tumaas na din sa pagiging regular. Siya ay masayang pinunasan ang kanyang pawis at sinabing sa wakas magagamit niya na ang craft section ng system. Dahil sa kanyang pag-rank up lumakas na din ang kanyang Seal of Death ng 120%. Nakatanggap din siya ng panibagong unique skill na Night of Death. Ang skill na ito ay gumagawa ng artificial na pagdilim sa 550 yards na radius. Sinabi ng system na muli siyang magkakaroon ng panibagong skill pagtungtong niya ng level 40. Ang Night of Death skill niya daw ay bagay na bagay sa kanyang Reaper's Rune dahil sa mga compatible na effects nito. Ang panibagong grupo ng mga halimaw ay parating na naman papunta kay Blacksight. Ngumiti siya at sinabing may bagong skill siya na susubukan sa kanila. Ginamit niya na agad ang Night of Death skill niya. Kaya naman nagulat ang mga goblin sa biglaang pagdilim sa paligid. Ilang saglit pa nag-umpisa na mahiwalay ang mga ulo ng mga goblin sa katawan nila. Nagpatuloy ang mabilis na pagkakaroon ng liwanag na hiwa sa dilim. Lumipas pa ang ilang segundo, bigla na lamang nagkaroon ng maraming bangkay ng goblins sa paligid at si Blacksight na lamang ang natitirang nakatayo. Muli na namang nakasurvive ang mga players sa second wave. Ang mga players ay muli na namang nabawasan ng halos 600. Dahil kakatapos pa lang ng second round na pagpasiyahan ni Blacksight, bumili muna ng shared skill sa shop. Iniisip niyang bilhin ang shared skill na Sixth Sense, kaya naman pinindot niya na ito. Sa pamamagitan daw nito, kaya niyang madetect ang sino mang nasa loob ng kanyang 100 radius. Matapos niya bilhin ang skill, kailangan niya na naman daw makaipon ng panibagong 20,000 gold. Nagsimula na muli ang third wave. Tulad ng dati, nambuli na naman si Blacksight ng mga goblins, at ang ibang player ay hirap pa din makasurvive. Ito ay nagpatuloy hanggang matapos nila ang fourth wave. Si Johnsik ay iniisip na kaunti na lang at magagawa niya ding makasurvive sa round na ito. Sinabi niya ding nagamit niya na ang lahat ng kanyang command right, ngunit sa madami-dami pa daw ng kanyang taga-bantay sigurado na daw ang kanyang kaligtasan ngayong round. Ngunit hindi nagtagal nag-umpisa na ang fifth wave na may ipapalabas na 10,000 goblins. Ang balitang ito ay ikinagulat ni Johnsik. Ngunit sinabi niyang wala siyang dapat ipag-alala, dahil kakayanin daw niya makasurvive gamit ang mga ginamitan niya ng command right. Iniisip niya din na mas lalakas pa siya at babawian ang mga taong nangahas patayin siya. Ilang saglit pa may napansin siya. Nakita niyang tinatarget na naman siya ng ibang player. Hinila ni Johnsik ang dalawang alalay niya para maging panangga. Siya ay naiinis at sinabing kada matatapos na lang daw ang round may sumusugod sa kanyang mga player. Ang mga hinarang niyang player sa kanyang sarili ay mabilis tinapos ng ibang player. Ang mga kasamahan niya ay unti na lang, kaya naman tumakbo na siya kesa makipaglaban pa sa ibang player. Sa isipan ni Johnsik, kailangan niya daw makasurvive dito sa huling wave ng round. Nakita niya si Blacksight at lumapit siya sa kanya. Siya ay nagmadaling tumakbo at sinabing tinatanggap niya na ang alok ni Blacksight,
Gagawin niya daw ang lahat protektahan lang siya ni Blacksite. Hindi sumasagot si Blacksite sa sinasabi ni Johnsik. Kaya naman muling inulit ni Johnsik ang sinasabing tinatanggap niya na ang alok ni Blacksite. Ngunit seryosong tinanggihan lamang siya ni Blacksite. Sinabi ko na kanina wala na akong pakialam sa'yo, mamatay ka man, sambit ni Blacksite. Ang pagmumukha ni Johnsik ay parang nawalan na ng pag-asa. Si Blacksite ay paalis na. Tinanong ni Johnsik kung anong problema, bakit ayaw niya na makipagkasundo sa kanya. Sinabi naman ni Blacksite na hindi niya kailangan ng kasamahan na walang command right. Si Johnsik ay nagkaroon ng malaking pagsisisi dahil sa kanyang sitwasyon ngayon. Ang mga player sa likod ni Johnsik ay masayang pinagmasdan siyang tinanggihan ni Blacksite. Ang mga player ay kinabahan daw ng kaunti sa paglapit ni Johnsik kay Blacksite. Ang mga player ay sinabing sugudin na nila si Johnsik. Sinabi naman ni Johnsik na kahit mamatay siya, sisiguraduhin niya daw magsasama siya ng isa mula sa kanila. Nang pasugod na ang mga player, pinigilan ito ni Youngmin. Sinabi niyang dumating siya para tulungan si Johnsik. Biglang sumigla ang pagmumukha ni Johnsik. Sinabi niyang tulungan siya ni Youngmin makasurvive at bibigyan niya daw ito ng magandang reward sa kabilang mundo. Ngunit nang makalapit sa kanya si Youngmin, sinuntok siya nito ng malakas sa pagmumukha niya. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Youngmin, knockdown ang inabot ni Johnsik. Si Johnsik ay napapamura dahil sa ginawang katraidoran ni Youngmin. Si Youngmin ay sinabing tutulungan niya si Johnsik na mawala na sa mundo. Pinulot na siya ni Youngmin ng isang kamay. Si Johnsik ay pinaulanan ng suntok ni Youngmin. Matapos ang maraming suntok na natanggap ni Johnsik, na UP na ang kanyang pagmumukha. Iniisip ni Johnsik kung katulad lang ba talaga ni Youngmin ang tatapos ng buhay niya. Bumuelo si Youngmin upang umatake. Ang ginawang pag-atake ni Youngmin ay nagawang madurog si Johnsik. Kaya naman ang player na si Johnsik ay namatay na. At tuluyan na ding nalipat ang pagiging map representative kay Youngmin. Sa sobrang saya niya, sinabi niya pang siya daw ang hari ng mapa. Dahil meron na siyang command right skill, na isip niyang magagawa niya nang mapasunod si Arin Seo. Nagpasalamat siya kay Johnsik dahil sa nakuha niyang command right skill sa kanya. Pinatay niya na daw ito dahil isa daw duwag si Johnsik at puro takbo lang daw ang ginawa niya. Siya ay pumunta na sa mga kaibigan niya at pinagmayabang ang nagawa niyang pagpatay at pag-agaw ng skill kay Johnsik. Oo na, ang galing mo, sambit naman ng mga kaibigan niyang nabigla sa ginawa niya. Napapaisip ang mga kaibigan niya na mukhang nababaliw na ang itsura ni Youngmin. Dahil mukha na daw itong nagugustuhan ng pumatay ng tao. Ang ibang tao ay naiisip ding mukhang psychopath killer na nga si Youngmin dahil sa brutal na pagpatay niya kay Johnsik. Nang gagalaiti ang mga player dahil mukhang mas malala ang tama ni Youngmin sa ulo kesa kay Johnsik. Nakangiti lang si Youngmin habang sinasabi ng mga player na kailangan nila siyang patayin at palitan sa pagiging map representative. Bago sila gumawa ng pag-atake sa kanya, tumakbo na si Youngmin sa kung saan. Sinasabi niyang meron siyang magandang plano. Si Blacksite ay tinatawag ni Youngmin. Tinanong naman ni Blacksite kung anong problema ni Youngmin sa kanya. Sinabi naman agad ni Youngmin na meron na siyang command right. Ano ngayon, sambit ni Blacksite? Gusto kong tanggapin ang alok na tinanggihan ni Johnsik kanina, sambit ni Youngmin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, protektahan mo lang ako, dagdag pa niya. Iniisip din ni Youngmin na tinanggihan niya si Johnsik kanina dahil wala na itong command right. Ngunit dahil meron pa siyang command right, iniisip niyang tatanggapin siya agad ni Blacksite. Hindi ko gusto ang ugali mo, pero kapag lumuhod at nagmakaawa ka, tatanggapin kita, sabi ni Blacksite. Si Youngmin ay nagulat sa sagot ni Blacksite sa kanya. Sinabi ni Youngmin kung hindi niya ba narinig ang sinabi niya kaninang meron siyang command right. Ano ngayon kung meron ka niyan? Mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ako ang may kailangan sa'yo, sambit ni Blacksite. Kung gusto mo ng proteksyon ko, magmakaawa ka, sambit ni Blacksite. Ang mga players ay nag-abang sa sagot ni Youngmin dahil sa mga nanggagalaiting mga players na gusto siyang patayin. Lumuhod na siya at nagmakaawa sa proteksyon ni Blacksite. Nagsasawa na daw si Blacksite makita siyang nagmamakaawa ng paulit-ulit sa mga nakaraang buhay niya. Ngunit si Youngmin daw ay may pakinabang kumpara kay Johnsik. Kaya naman pumayag na si Blacksite na tanggapin si Youngmin. Nagpasalamat naman ng parang wala nang bukas si Youngmin matapos siyang tanggapin ni Blacksite. Itigil mo na yan, nakakairita, sabi ni Blacksite. Pumunta na siya sa harap at hinarap ang mga players na gusto patayin si Youngmin. Ang mga players ay kinabahan dahil sa pagkampi ni Blacksite kay Youngmin. Mula sa likod ng grupo, may nagsabing sugurin nila ng sabay-sabay si Blacksite. Nataranta ang lalaki sa harapan at sinabing hindi ba nila nakita si Blacksite makipaglaban kanina sa harapan ng entrance ng gate. Kung nahihirapan kayo mag-isip, tutulungan ko kayo magdesisyon, sambit ni Blacksite. Una, tigilan niyo na patayin ang map representative at bumalik sa pagpatay ng mga halimaw. Pangalawa, mamatay kayo sa mga kamay ko, sambit ni Blacksite.
Ang sino man magtaas ng sandata niya sa harapan ko papatayin ko na parang isang halimaw, sabi ni Blacksite. Ang lalaki ay bigla namang itinago ang kanyang sandata. Dahil sa takot ang iba ay nagsimula na tumakbo at umatras. Si Youngmin ay nabilib kay Blacksite dahil sa ilang salita lamang nagawa na nitong mapaatras ang mga players. Noong kalaban ko siya sobrang takot din ang naramdaman ko, ngunit ngayong magkaibigan na kami maaasahan pala siya, sambit ni Youngmin sa isipan niya. Iniisip ni Blacksite na malapit nang matapos ang round 3. Kapag magpapatuloy daw ito, matatapos na agad ang round. Ngunit hindi daw yun masaya kapag matatapos lang yun ng ganon. Si Youngmin ay tinawag ni Blacksite. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Master Blacksite, sambit ni Youngmin. Seryosong sinabi ni Blacksite na gamitin daw ni Youngmin ang lahat ng kanyang command right at utusan ang mga player na sirain ang kristal. Ang sinabi ni Blacksite ay ikinagulat niya. Naalala niya ang sinabi ni Angel na kapag nasira ang kristal, haharap sila sa mahirap na kaparusahan. Naisip niya din na kapag ginamit niya ang 10 command right niya, hindi niya makakatsyoktsakan si Arinseo. Kaya naman sinabi ni Youngmin na kung pwede bang siyam lang ang gamitin niya sa command right. Ngunit seryosong sinabi ni Blacksite na hindi niya nauulitin ang kanyang sinabi. Kung hindi mo gagawin papatayin kita, sambit ni Blacksite. Dahil sa takot na uutal na sinabi ni Youngmin na gagawin niya ang gusto ni Blacksite. Ako pipili ng paggagamitan mo ng command right, sabi ni Blacksite. Sinabi na ni Blacksite ang mga players paggagamitan niya ng kanyang skill. Nagtataka si Youngmin dahil kasama ang lahat ng kaibigan niya sa listahan. Humingi ng pasensya si Youngmin sa mga kaibigan niya. Dahil ito daw ay utos ni Blacksite, wala daw siyang magagawa kundi ang sumunod. Sinabi niya na ang pinautos ni Blacksite sa mga player at mga kaibigan niya. Hindi nagtagal nagkaroon ng warning signal na ang crystal artifact ay inaatake. Nagulat ang mga player sa balitang ito kaya naman agad silang napalingon sa kristal. Nagulat sila dahil kapwa player nila ang sumisira sa kristal. Ang ibang player ay pinigilan ang mga sumisira sa kristal, ngunit ang iba naman ay hindi na nakapagpigil at pinatay na nila ang mga sumisira sa kristal. Nagkaroon na ng maraming bitak ang kristal, kaya naman hindi na nagtagal na basag na ang kristal. Sinabi naman ng system na sila ay nabigong tapusin ang kanilang main quest. Bilang parusa, hindi magtatagal darating na ang Divine Punisher para parusahan sila sa loob ng 30 minutes. Ang mga player ay nataranta dahil wala silang alam tungkol sa sinasabing Divine Punisher. Ang ibang player ay iniisip na isa itong boss level monster dahil sa lupet ng ipinangalan nila dito. Sinabi ng system na kailangan nilang makasurvive sa mga atake ng Divine Punisher sa loob ng 30 minutes. Lumitaw din sa kanilang screen ang salitang Hidden Quest. Kailangan daw ng mga player na makasurvive sa round na ito, at magkakaroon sila ng 3,000 gold kapag nagawa nilang makasurvive sa loob ng 30 minutes. Ang balitang ito ay ikinatuwa naman ni Blacksite. Ang mga player ay natutuwa dahil nalaman nilang mas malaking gold ang matatanggap nila sa hidden quest na magaganap. Iniisip ni Blacksite na may rason siya kung bakit hindi siya mismo ang sumira sa kristal. Ang mga players na sumira sa kristal ay magkakaroon ng 50% na permanenteng bawas sa kanilang stats bilang penalty. Nagreklamo naman ang mga player na umatake dahil inutusan lang daw sila. Ang mga kaibigan ni Youngmin ay nagsimula na siyang sisihin dahil sa ginawa niya. Nagpasensya naman si Youngmin sa kanila at sinabing hindi niya alam ang tungkol sa penalty na ibibigay. Ang map representative ay sinabi ng system na magkakaroon din ng penalty na 50% bawas sa stats nito. Dahil sa hindi matagumpay na pagprotekta sa kristal. Ikinagulat ito ni Youngmin kaya naman sa sobrang inis ni Youngmin pinagbalingan niya ng galit ang pader. Iniisip ni Blacksite na kahit sino maiinis kapag nagkaroon ng permanent 50% na bawas sa stats. Si Blacksite ay dapat na daw maghanda sa darating na Divine Punisher. Kaya naman binuksan niya na ang kanyang shop. Siya ay bumili na ng mga normal item para mabilis niya daw matalo ang Divine Punisher. Pumunta din siya sa combination station ng system para mag-combine ng item, nilagay niya ang necklace at ang purple crystal niya dito. Ang pag-combine ng dalawang item ay naging matagumpay kaya naman nadagdagan ang kanyang necklace ng +1 sa lahat ng stats nito. Ang kanyang leather armor at sandata ay in-upgrade niya na din upang mapabilis ang pagtapos niya sa Divine Punisher. Hindi siya masaya dahil mababang uri lang daw ng magic crystals meron siya. Ngunit sinabi niya din naman na sapat na ang kanyang gear sa darating na kalaban. Ang lugar ay medyo dumilim. Kaya naman ang mga players ay nag-umpisa ng makaramdam ng hindi magandang mangyayari. Sinasabi ng mga player sa paligid na mukhang madali lang ang misyon dahil kailangan lang daw nila makasurvive at iwasan ang mga pag-atake. Ngunit sa isipan naman ni Blacksite mahirap takbuhan ang atake ng darating na Divine Punisher.
Sa nakaraang subok niya daw 500 na lang ang natira sa 2,700 na natira noong dumating ang Divine Punisher. Ngayong pagkakataon daw tatapusin niya ng mabilis ang Divine Punisher sa abot ng kanyang makakaya at kukunin ang pinaka-the best na rewards mula dito. Dahil sa pagkakaroon niya ng title na First Angel Killer, mayroon daw doble na stats kapag nakikipaglaban sa mga Holy Craps. Ang Divine Punisher daw ay isang holy shit, kaya naman madodouble daw ang stats niya dito kapag nilabanan niya na ito. Dumating na sa eksena ang Holy Crap na Divine Punisher. Ang mga players ay hindi man lang natakot at nag-umpisa pang magbulungan at sinabing mukhang madali lang ang kanilang magiging misyon na pag-survive. Si Yung-min ay sinabing natakot lang daw para sa wala. Ang Holy Crap ay nag-umpisang patunugin ang kanyang tungkod. Siya ay bumaba na din. Inangat niya ang kanyang tungkod at ibinagsak ito ng malakas. Ang ginawa niyang ito ay paunti-unting naglabas ng enerhiya na gumawa ng force field sa paligid. Hanggang hindi daw kinakancel ng caster ang spell, hindi makakalabas ang mga natrap sa loob ng field. Ang mga player na nasa loob ng field ay binawasan din ang stats nila ng 50%. Ang mga players na natrap sa loob ay pinipilit na makalabas sila, ngunit hindi nila magawa. Sa isipan ni Blacksight, nasa 300 daw ang natrap sa loob. Sa kasamaang palad, wala daw siyang magagawa para isalba ang mga buhay nito. Ang Divine Punisher ay ibinuka ang kanyang pakpak. Hindi nagtagal may nabuong matutulis na liwanag sa kanyang paligid. Si Blacksight ay hindi makatingin sa nangyayaring patayan sa loob ng field. Ang mga players sa loob ay nag-umpisang atakehin ni Holy Crap ng mga patalim na gawa sa enerhiya. Ang mga players ay sinabing paano nila iiwasan ang mga pag-atake kung hindi man lang daw nila ito masundan ng sarili nilang mga mata. Si Holy Crap ay muling gumawa ng panibagong mga patalim. At ang mga natitirang player ay inumpisahan niya na namang paulanan ng pag-atake. Ang Arrow of Light daw na ginagawa ni Holy Crap ay mahirap iwasan. Si Blacksight ay mabilis na umikot sa energy field. Ito na daw ang kanyang pagkakataon dahil busy ang Divine Punisher. Gaya ng inaasahan ni Blacksight, nakafocus lang ito sa pagpatay ng mga players at hindi nakafocus sa parating sa kanyang likod. Kaya naman sa oras daw na nawala ang barrier, ay ambushin niya daw ang Divine Punisher. Ang mga player sa loob ng barrier ay naubos na. Bigla din naman nagbukas ang barrier, kaya naman ito na daw ang pagkakataon ni Blacksight para sumugod. Wala daw siyang problema sa gagawin niyang pagsugod sa likod nito dahil hindi naman daw malakas ang pandinig ni Holy Crap. Kaya naman mula sa 5 meters na layo tumalon na siya at minrakahan niya ito ng kanyang Seal of Death. Winasiwas na ni Blacksight ang kanyang sandata. At sinabing kailangan niya daw makatama ng critical hit kay Holy Crap. Nanlaki ang mata ni Divine Punisher sa parating na si Blacksight. Napansin mo ang pag-atake ko pero huli ka na sambit ni Blacksight. Tumagas ang gold na dugo mula sa pag-atakeng ginawa ni Blacksight at ang Divine Punisher ay nagsimula na ding umiyak dahil sa sakit. Sinabi ni Blacksight na nakatama siya ng direktang tama sa mata ni Holy Crap. Ang ginawang pag-atake ni Blacksight ay nagawang mabawasan ng 40% ang buhay ni Holy Crap. Tumakbo palayo si Blacksight dahil muli daw ito gagawa ng barrier para etrap siya. Muling ibinagsak ni Holy Crap ang tungkod niya para gumawa ng barrier. Ngunit noong nalaman nitong walang kalaban na natrap sa loob ng barrier, muli niya itong kinansel. Kaya naman sa pagkabukas ng barrier sumugod na naman si Blacksight. Ang ginawang pag-atake ni Blacksight ay pinuntira na naman ang kabila nitong mata. Umiiyak sa sakit si Holy Crap dahil nawalan na ito ng kakayahan para makakita. Sa pagkakataong gumawa ulit si Holy Crap ng barrier. Tumayo na lang si Blacksight at hindi na sinubukang takbuhan pa ito. Sinabi niyang hindi na importante ang pagtakbo dahil wala naman na daw kakayahang makakita si Holy Crap. Dahil hindi na ito makakita, susugod daw ito ng kung saan-saan para subukang patamaan si Blacksight. Ginamit na ni Blacksight ang kanyang Knight of Death para bumilis siya. Ang mga liwanag na patalim ay nag-umpisa ng bumagsak. Ngunit sa bilis ni Blacksight ang after image niya na lang ang naiiwan sa kanya. Ang Holy Crap ay lumilingon kung saan-saan, pinakikiramdaman kung natamaan niya ba si Blacksight. Habang pasugod si Blacksight, hindi daw matatalo ng liwanag ang kadiliman, dahil ganun daw ang patakaran nila dito sa loob ng laro sambit ni Blacksight. Kaya naman muli niyang inihanda ang kanyang sight para muling atakehin si Holy Macaroni. Si Blacksight ay pinuntirya ang pakpak ni Holy Crap. Nagkalat na naman ang gold na dugo at natanggalan ng pakpak si Holy Crap kaya naman umiyak na naman ito. Si Holy Macaroni ay umatake kay Blacksight. Ngunit tumalo ng malakas si Blacksight para makaiwas. Sa pag-iwas niya nakagawa din siya ng paraan para hiwain ang isa pang pakpak ni Holy Crap, kaya naman isang pakpak na naman ang bumagsak sa sahig. Si Holy Crap ay meron na lang 10% sa kanyang buhay.
Ngunit lumayo si Blacksite dahil hindi pa niya daw pwede tapusin si Holy Crap. Ang passive skill ni Holy Macaroni ay nag-activate, ito ay ang The Last Glorious Storm. Sa pamamagitan nito, siya ay hindi maapektuhan ng kahit anong atake ng 1 minuto. Si Holy Crap ay umatake na kung saan-saan dahil hindi na ito nakakakita. Sa loob ng 1 minuto umatake lang siya ng umatake para tamaan si Blacksite. Si Blacksite ay nakangiti lang, kasabahmon tapos na din ang passive skill ni Holy Macaroni. Tumakbo na si Blacksite para ibigay kay Holy Crap ang huling pag-atake. Ang ataking ito ay tinanggal ang malaking ulo ni Holy Crap. Dahil napatay niya ang Divine Punisher. Tumaas ng 3 levels ang kanyang level. Nagkaroon din siya ng 12,000 na gold. Siya din ang kauna-unahang player na nakapatay ng Divine Punisher. Nagkaroon na naman siya ng bagong titulo, sa pamamagitan nito magkakaroon siya ng 80% na damage reduction kapag nakikipaglaban sa mga Holy Order soldiers. Nagkaroon din siya ng Condense Ether at Rune of Glorious Storm. Dinurog na ni Blacksite ang rune para maging kaisa ito sa kanya. Ang Condense Ether na nakuha niya ay ginagamit para gumawa ng God-level weapon. Ang Rune of Glorious Storm naman ay may kakayahang makapagdagdag ng stats kada pagtaas ng level ng isang player. Natuwa si Blacksite dahil nagkaroon na siya ng 30% na intelligence. Ang lahat ng player na nakasurvive ay masaya dahil nagkaroon din sila ng 3,000 gold na reward. Dahil napatay ni Blacksite ang Divine Punisher, iniisip ng mga player na isang halimaw sa lakas si Blacksite. Mula sa itaas may nagsabi ng napakagaling. Dahil sa ginawa ni Blacksite na pag-solo kill sa Divine Punisher, ang anghel ay sinabi ang kanyang pangalan, ang pangalan niya daw ay Olivia. Ngunit si Blacksite ay walang pakialam sa mga pinagsasabi niya. Kaya naman lumapit ito at tinanong kung paano niya naisipang patayin ang Divine Punisher. Pinatay ko siya dahil gusto ko lang, sagot ni Blacksite. Delikado daw ang ginawa ni Blacksite dahil hindi niya naman daw alam kung may makukuha siyang reward sa gagawin niya. Sinabi naman ni Blacksite na ayaw niya daw makitang inuubos ng bagay na yun ang kanyang mga kasamang players. Nagulat ang mga players sa kanya dahil inakala nila na isa lamang mayabang na tao si Blacksite. Ngunit may mabuting puso pala ito. Nagtatakang sinab ni Angel na kanina nagpapatayan lang kayo tapos ngayon bati na naman kayo. Ang hirap niyo intindihin mga tao, dagdag pa niya. Iniisip naman ni Blacksite na makasarili ang mga anghel, kaya naman kahit kailan hindi nila maiintindihan ang mga tao. Si Angel ay nakikitang masaya ang mga player, ngunit sinabi niyang maaga pa para magsaya. Pinaalala niya na 25% lang ang makakaligtas sa round na ito. Pinakita ni Angel ang rankings sa map nila at sa buong mundo. Gaya ng dati, si Blacksite pa rin ang nangunguna sa rankings. Nabilib na naman ang mga players kay Blacksite dahil sa sobrang daming napatay at taas ng level niya. Salamat daw sa experience buff niya, mabilis siyang nakapag-level up. Hindi daw malalaman ng mga players yun hanggang hindi sila nagiging top 1 sa rankings. Tulad ng dati, nagkaroon na naman ng maraming rewards si Blacksite. Nagkaroon siya ng pagpipili ang Magic Ring. Pinili niya ang Magic Resistance Ring. Lumabas na din ang pagpipili ang reward ng top 1 player. Pinili niya ang 2,400 gold sa pagpipilian dahil hindi naman daw sila papatay ng mga halimaw sa next round. Sinabi ni Angel na oras na para mawala ang mga hindi nakapasok sa 25%. Ang ibang player ay nakikiusap dahil marami naman daw silang napatay na halimaw, baka nagkakamali lang din daw ang system nila. Ngumiti lang si Angel sa mga reklamo ng mga players. Nagmalatanos na siya at pinawala na ang mga player na hindi nakapasok sa 25%. Unti-unti nang nawala ang mga players na nabigo sa round. Mayroon na lang 200 million plus ang mga players sa buong mundo. At mayroon na lang 1,200 plus players sa kanilang map. Si Arincio ay nagising na. Masaya siya dahil muli siyang nakasurvive sa round. Si Arin ay agad bumangon dahil sa kanyang bagong propesyon na summoner. Ang kakayahan niya ay masaya niyang ginamit at nagpalabas ng isang fairy. Nagpasalamat si Arin dahil kung hindi daw sa kanyang fairy mahihirapan daw siyang makasurvive sa round at hindi magiging third place sa map nila. Nakakuha din si Arin ng purple crystal dahil sa pagiging third place niya. Binato ni Yongmin ang kanyang lampara dahil sa pagkainis sa ginawa ni Blacksite sa kanya. Hindi niya daw gagawin yun kung alam niya lang na ganun ang mangyayari. Napansin niya ang kanyang cellphone na nagri-ring. Siya ay nagdadalawang isip kung sasagutin niya ba ang tawag ng kaibigan niya dahil sigurado daw galit ito sa kanya. Sinagot niya na ang tawag at tinanong kung anong problema. Sinigawan naman siya ng kaibigan niya at sinabing nababaliw na si Yongmin. Alam daw ni Yongmin kung bakit siya tumawag. Ang kapal daw ng mukha ni Yongmin dahil sa ginawa niya sa kanyang mga kaibigan.
Papatayin daw siya ni Blacksite kapag hindi niya ginawa yon, kaya naman wala na siyang nagawa kung hindi sumunod. Baliw daw si Yongmin, dapat pinili na lang daw ni Yongmin ang mamatay para sa mga kaibigan niya. Baliw ka din, hindi ko gusto ang nangyari sa atin, hindi mo ba nakitang nagkaroon din ako ng penalty, sambit ni Yongmin. Galit na galit ang kaibigan ni Yongmin at sinisisi pa din ito dahil sa nangyari. Sa galit ng kaibigan niya tinapos na nito ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi din itong papatayin niya si Yongmin kapag nakita niya ito. Si Yongmin ay nagmamadaling tinawagan ang iba niyang mga kaibigan para sabihang patayin ang kaibigan niyang nagbanta sa kanya. Ngunit ang ibang kaibigan niya ay blinak na ang kanyang cellphone number. Sa inis niya binato niya na lang ang kanyang cellphone. Dahil sa inis ni Yongmin sinabi niyang papatayin niya lahat ng kaibigan niya kapag nakita niya ang mga ito. Sa Imperial Hotel, si Sangchul ay welcome ni Kyungrok at kinongkrat siya sa pag-survive sa round. Sinabi naman ni Sangchul na swinerte lang daw siya. Sinabi ng dalawa na medyo nahirapan daw sila sa third round. Tinanong ni Kyungrok kung anong level niya na at kung may propesyon na ba si Sangchul. Sinabi ni Sangchul na level 11 knight na daw siya, level 11 na din daw si Miss Arin. Ngunit ang propesyon daw ni Arin ay summoner. Pinagtaka naman ito ni Kyungrok, interesado daw si Kyungrok kung anong nagagawa nito. Pinaliwanag naman ni Sangchul na nakakapagpalabas siya ng fairy at nakakapag-cast din ng shield sa ibang player. Mukhang maganda nga yan, sambit ni Kyungrok. Sinabihan ni Kyungrok si Sangchul na maging mas close pa kay Arin Siu. Kung gusto daw ni Sangchul pwede siya makipag-tsoktsakan kay Arin Siu. Kinagulat ni Sangchul ang sinabi sa kanya. Ngunit sinabi naman ni Kyungrok na mas madali nilang malalaman ang kahinaan ni Arin kung magiging boyfriend niya si Sangchul. Nagugulat pa din si Sangchul. Kaya naman tinawanan siya ni Kyungrok, kung ayaw mo wag mo, hindi kita pinipilit, sabi ni Kyungrok. Nakahinga naman ng malalim si Sangchul at sinabing hindi naman daw magugustuhan ni Arin ang isang katulad niya. Tinanong ni Kyungrok kung ano pa ang i-report ni Sangchul sa kanya. Si Sangchul ay humingi ng tawad kay Kyungrok dahil hindi niya daw nagawang tulungan si Blacksite at sabihin ang pasasalamat niya kay Blacksite tulad ng ipinag-uutos niya. May rason ka naman kung bakit hindi mo nagawa, hindi ba, sabi ni Kyungrok. Si Sangchul ay kwento ang ginawa ni Blacksite sa Divine Punisher. Nabilib siya sa nagawa ni Blacksite at sinabi na mukhang malakas talaga si Blacksite. Parang alam daw ni Blacksite ang kahinaan ng kalaban niya, sambit ni Sangchul. Ang katulad daw ni Blacksite ay mukhang hindi kailangan ng tulong. Sa isipan ni Kyungrok iniisip niyang hindi niya inaasahan na sobrang lakas talaga ni Blacksite. Nahihiya daw siya sa kanyang sarili sa pag-iisip na siya ang pinakamalakas dahil sa kanyang rune. Gusto niya din daw makita si Blacksite kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Hindi niya daw sisisihin si Sangchul kung hindi nito magawa ang pinagawa niya dahil ang rason niya naman daw ay resonable. Kinamusta ni Kyungrok kung may balita na daw ba siya sa mga nagpahirap sa kanila noong round 2. Sinearch daw ni Sangchul ang nickname ni Yongmin sa laro at ipinalagay na ito ang totoong pangalan niya sa totoong buhay. Sa pag-search niya daw sa pangalan niya may 5 tao daw ang tumugma. Ayon daw sa agency na hiningan niya ng tulong may 1 buwan daw para mahanap nila ang 5 taong na ito. Kung ganon maghihintay pa ako hanggang matapos ang round 4 para malaman ang pagmumukha niya, sambit ni Kyungrok. Tinanong din ni Kyungrok kung ilang gold meron si Sangchul. 10,000 po sir, sagot ni Sangchul. Sinabi ni Kyungrok na bilhin niya ang shared skill na track sa oras na nakaipon na siya ng 20,000 gold. Sumangayon naman agad si Sangchul. Sinabi din ni Sangchul na may bumili ng malaking shares ng kanilang kumpanya. Anong kumpanya ang tinutukoy mo, tanong ni Kyungrok. Sinabi ni Sangchul na ito ay ang Cheonma Consulting Group. Ilang percent naman ang binili niya, tanong ni Kyungrok. Huwag kang mabibigla sir, pero 30% po ang binili ng isang tao. Nabigla si Kyungrok sa narinig. Pati ako sir, nagulat din noong nakita ko ang numerong yun, sambit ni Sangchul. Iniisip ni Kyungrok kung sino kaya ang taong yun. Iniisip niya din na baka pakana lamang ito ng kanyang kapatid. Si Kyungrok ay inabot na ang kanyang cellphone at handa na tawagan ang bumili ng kanilang shares. Si Minryo ay nanunood ng UK's Best Recap habang naghihintay sa tawag ng kumpanyang binilhan niya ng shares. Biglang pumasok si Wonryo na kinagulat naman ni Minryo. Tinatanong nito kung anong level na ng kuya niya. Bakit mo naman natanong yan, sabi ng kanyang kuya. May bata daw sa baba na pinagmamayabang ang level ng kuya niya na mas mataas daw sa lahat. Hindi daw tumitigil ang bata sa pagmamayabang ng level 11 niyang kuya at may propesyon pa daw ito. Sinabihan din daw siya ng bata na malamang low level daw ang kuya niya at wala pang propesyon. Sinabi naman ni Minryo na wag siyang mag-alala dahil mas mataas daw siya sa level 11. Kung ganun, anong level mo kuya, tanong ni Wonryo. Iniisip ni Minryo kung sasabihin niya ang totoong level niya mas magiging komplikado lang ang lahat. Kaya naman sinabi niya na lang na siya ay level 12, may propesyon din ako, sambit niya.
Natuwa naman si Wonryo at tinanong kung anong tawag sa propesyon ng kanyang kuya. Ito daw ay sekreto lang, pinalabas niya na din si Wonryo dahil matutulog pa daw siya. Nadismaya naman si Wonryo dahil hindi sinabi ng kuya niya ang propesyon nito. Hindi nagtagal natanggap na ni Minryo ang tawag na hinihintay niya. Tinanong ng tumawag kung si Minryo ba ang kausap niya. Ako nga ito, tinanong ni Minryo kung sino ang kausap niya. Ako si Kyungrok Ma, ang presidente ng kumpanya, sumat ni Kyungrok. Natuwa si Minryo at plinaplano niyang umasta ng walang alam para daw mas ipakita ni Kyungrok ang totoong ugali niya. Nag-invest ka ng malaki sa kumpanya noong nakaraang buwan, hindi ba, tanong ni Kyungrok. Ganun na nga, bakit ka naman napatawag, tanong ni Minryo. Ikaw ang pinakamalaking shareholder namin, kaya naman gusto kita makausap sa personal, sambit ni Kyungrok. Pumayag naman si Minryo sa kanilang pagkikita. Silang dalawa ay nagkasundo na sa Sabado sila magkikita. Iniisip din ni Minryo na sa Friday ay kailangan niya makuha ang Rune of Thoughts. Inaasahan na din daw ni Minryo na si Kyungrok mismo ang tatawag sa kanya. Marami daw ang paraan upang makakuha ng rune. Pwede daw itong makuha sa isang lugar sa loob ng rounds. Pwede din itong makuha sa mga espesyal na reward. Pwede din ito makuha sa mga boss-level monsters. At ang isa pang hindi alam ng lahat ay pwede itong makuha sa totoong mundo. Ang paghanap daw sa mga rune dito sa totoong mundo ay mahirap. Ang player daw na si Sukyeon Jang ay papasok na sa loob anumang oras. Ito daw ang player na nagkidnap sa kanyang kapatid sa nakaraang buhay niya. Naalala ni Minryo ang mga pangyayari noong nakaraang buhay niya na kinidnap si Wonryo. Ang lalaki ay humihingi ng pera at impormasyon ng piyesa para pakawalan si Wonryo. Anong sinasabi mo, sambit naman ni Minryo. Tumawa ng sagad si Jang at sinabing wag nang magsinungaling ang time traveler na si Minryo. Nagtaka si Minryo kung paano niya ito nalaman. Sinabi ni Jang na meron siyang Rune of Thoughts, kaya naman nababasa niya ang mga iniisip ng mga tao. Simula noong 11 na pagkabuhay niya daw, pinaulit-ulit na daw ni Minryo patayin si Jang. Si Minryo ay nagsuot ng maskara at sinabing balak niyang atakehin si Jang mamaya. Kailangan niya daw makuha ang Rune of Thoughts bago pa ito makuha ni Jang. Si Jang ay naglalakad na papasok ng gusali habang may buhat na tao. Ang babae ay ibinato niya sa manipis na kutsyon. Sinabi ni Jang na tatanggalin niya ang tape, ngunit wag daw itong sisigaw. Ang babae ay nakiusap na wag siyang sasaktan at pakawalan na siya ng lalaki. Wag daw magsalita ang babae ng kung ano-anong boring na salita. Nagsorry ang babae sa lalaki. Tinanong ni Jang kung bakit siya nagsosorry. Sinabi naman ng babae na ginagawa daw ito ni Jang dahil daw sa nangyari kagabi. Si Jang ay tumingin sa kanya ng nakakatakot. At biglang nalipat ang eksena, 2 araw na ang nakararaan. Iniisip ni Jang na anong klaseng babae kaya ang titikman niya ngayong gabi. Napansin ni Jang ang isang babae na maganda at may sexy na pangangatawan. Ito ay sinundan niya ng matagal hanggang pumunta na ang babae sa may eskinita. Si Jang ay pumunta sa harap ng babae at biglang nagliwanag ang buong katawan niya. Ang babae ay tuluyang nabulag sa ginawa ni Jang. Habang walang makita ang babae, minasahe ni Jang ang buong katawan nito. Siya ay masayang iniwan ang babae na nanghihina. Noon daw napaka-boring ng buhay niya at gusto niya na lang mamatay. Ngunit noong magkaroon daw siya ng Rune of Radiance, naging masaya daw ang buhay niya. Masaya daw siyang nambubulag ng mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan. Si Jang ay pumasok sa isang building. Welcome naman siya ng babae sa pagpasok niya. Sa isip naman ni Jang, napakayami ng kahera na ito. Umorder na si Jang at ang halaga ng order niya ay $4. Tinanong niya ang babae kung nasaan na ang dating kahera dito. Sinabi niya ding regular customer siya sa shop na yon. Sinabi naman ng babae na wala na silang part-timers ngayon dahil sa biglaang pagbabago ng mundo. Iniisip ni Jang na siguro ayaw na magtrabaho ng mga tao dahil mamamatay lang din sila sa kabilang mundo. Tinanong ni Jang kung ilang taon na ang babae. Sumagot naman ang babae ng 32 years old na daw siya. Kung ganon, hindi ka player, sabi ni Jang. Oo nga, maswerte ako, sambit ng babae. Si Jang ay kinukuha ang cellphone number ng babae. Ngunit ang babae ay nabigla sa sinabi sa kanya ni Jang at hindi alam ang sasabihin. Nainis si Jang dahil sa reaksyon at tagal sumagot ng babae. Sinabi niya pang hindi ba siya gwapo para sa babae. Ang babae ay walang masabi sa biglang galit na si Jang. Binalik ng babae ang bayad ni Jang dahil ayaw na daw nito umorder. Si Jang ay lumabas ng galit na galit dahil daw ang pangit niya. Ang babae ay inabangan niya at pinukpok ito sa ulo dahil daw sa panglalait ng babae sa kanya. Bumalik na ang eksena sa kasalukuyan. Humihingi pa din ng pasensya ang babae kay Jang. Si Jang ay sinabing hindi gagana ang pagsusori ng babae. Itinulak niya na ito sa kutsyon. Sinabi ni Jang na nagsusori lang daw ang babae dahil gusto nitong makatakas sa kanyang sitwasyon.
Kung gusto daw mabayaran ng babae ang kanyang kasalanan sa kanya, wag daw siyang magulo at makisama na lang sa gusto niya. Bakit hindi ikaw ang wag magulo at manahimik, sambit ni Minryo sa likod ni Jiang na ikinagulat niya. Lumingon si Jiang habang iniisip na akala niya walang tao sa lugar na ito. Tinanong ni Jiang kung sino ang nakamaskara. Magtipid ka sa pananalita dahil mamaya magsasawa ka magsalita, sambit ni Minryo. Nagtataka si Jiang dahil sa sandata at maskara nito. Hindi ito playground para magdala ka ng ganyang laruan, sabi ni Jiang. Mukhang hindi mo alam ang pinagsasabi mo, mukha ba itong laruan, sambit ni Minryo habang iwinawasiwas ang kanyang sandata. Sa isipan ni Jiang, akala niya daw talaga laruan lang ang hawak ni Minryo. Tinanong niya ito kung isa ba siyang player. Ang hina talaga ng utak mo, sagot naman ni Minryo sa kanya. Si Minryo ay sinabing umalis na ang babae sa lugar. Si Jiang naman ay sinigawan ang babae at sinabing ano ang sa tingin niya ang ginagawa niya. Sumugod na si Minryo kay Jiang. Ang tinarget ni Minryo patamaan ay ang nakatagong maliliit na jolen ni Jiang. Dahil sa ginawa ni Minryo, umiyak sa sakit si Jiang at pinagmumura ng kung ano-ano si Minryo. Sinabi ko naman sa'yo kanina magsasalita ka ng marami hanggang magsawa ka, sambit ni Minryo. Sinabihan niya na ang babae na umalis na at siya na daw ang bahala sa lalaking manyakol. Ngayong dalawa na lang tayo dito, mag-enjoy tayo, sambit ni Minryo. Mula sa ilalim ng maskara, nakangiti si Minryo at sinabing umpisahan na nilang maglaro. Sinabi ni Jiang na papatayin niya si Minryo dahil sa ginawa niya. Yan ang gusto ko, pumapalag, boring naman daw kasi kapag susuko daw kaagad si Jiang. Umatake si Jiang kay Minryo, ngunit naiwasan niya ang lahat ng ginagawang pag-atake ni Jiang. Hindi makapaniwala si Jiang dahil sa bilis kumilos ni Minryo. Patalim pa din ng goblin ang gamit mo, hindi mo ba alam ang tungkol sa shop, sambit ni Minryo. Nang maiwasan niya ang pag-atake sa kanya, nagpa siya na siyang putulin ang kamay ni Jiang. Sumigaw ito dahil sa sakit ng naputol niyang kamay. Kamusta, masakit ba, tanong ni Minryo. Huwag kang kabahan, nag-uumpisa pa lang ako, sambit ni Minryo. Galit si Jiang kay Minryo, ngunit kasabay nun nanginginig din ang buong katawan ni Jiang. Naiwan ang after image ni Minryo at bigla niyang hiniwa ng mabilis si Jiang. Iniisip ni Jiang na mamamatay na siya. Ang tanging paraan niya lang daw para mabuhay ay mapatay si Minryo. Patay ka ngayon, sambit ni Jiang at ginamit na ang kanyang skill na pagliwanag. Nagtataka siya dahil biglang nawala ang liwanag sa kanyang katawan. Nagtataka siya at iniisip na baka pinutulan na siya ng Meralco. Sa isip ni Minryo, sinabi niyang hindi gagana ang skill ni Jiang dahil gumamit daw siya ng Knight of Death kanina. Muling naghanda si Minryo para umatake. At ang hiniwa niya ngayon ay ang mga binti ni Jiang. Siya ay umiyak na naman dahil nawalan na siya ng paa, kaya naman natumba na siya. Pinagmumura niya na naman si Minryo at tinanong niya kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Muling naghanda si Minryo, inatake niya na naman ang binti ni Jiang. Ano sa palagay mo kung bakit gumagamit ng pesticide ang mga tao, sambit ni Minryo. Tinusok niya na naman si Jiang at sinabing gumagamit ang mga tao ng pesticide dahil ayaw nilang makasira ito sa kanilang pamumuhay. Para sa akin, isa kang piste sa buhay ko, dagdag pa ni Minryo. Lumipas pa ang ilang minuto at halos mapuno na ng sugat ang katawan ni Jiang. Iniisip din ni Jiang kung bakit kaya siya pinapahirapan ni Minryo ng ganon. Sa sobrang sakit ng nararamdaman niya, iniisip niya kung paano kaya siya makakataka sa sakit na nararamdaman niya. Binalak ni Jiang patayin ang sarili niya sa pamamagitan ng pagkagat niya sa kanyang dila. Ngunit pinigilan ito ni Minryo mangyari. Sa tingin mo hahayaan ko mangyari yan, sambit ni Minryo. Inatake niya na naman si Jiang at sinabing hindi siya pwede mamatay hanggang magmakaawa ito sa kanya na mamatay na siya. Si Jiang ay ramdam ang sobrang sakit at gusto na lamang daw mamatay kaagad. Nagmakaawa na si Jiang kay Minryo na patayin niya na siya. Talaga bang gusto mo na mamatay, sambit ni Minryo. Hindi na ito makapagsalita dahil sa nanghihina na ito. Siguro napapaisip ka kung bakit kita pinapahirapan. Iniisip mo din siguro, hindi naman tayo magkakilala. Sinabi ni Minryo ang buong pangalan ni Jiang at sinabing nagkita na sila noon. Nagtaka siya dahil alam ni Minryo ang pangalan niya. Tinanong niya si Minryo kung kamag-anak niya ba ang babae kanina. Sinabi naman ni Minryo na hindi. Nagkita na tayo noon sa future ko, sambit ni Minryo. Kung hindi ako makikialam ngayon, makukuha mo sana ang Rune of Thoughts, sambit ni Minryo. Nagtataka naman si Jiang sa sinasabi ni Minryo. Meron daw rune sa lugar na ito, para daw makuha ito kailangan daw ng isang tao, na mapasabi ng isang tao ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagtaka na naman si Jiang dahil hindi niya maintindihan ang mga pinagsasabi ni Minryo. Sinabi naman ni Minryo na kailangan daw ng isang tao mapasabi ang totoong nararamdaman ng isa pang tao. Hindi lang daw basta-bastang katotohanan, dapat ito daw ay galing sa kaibuturan ng puso ng isang tao.
Kung hindi daw nakialam si Minryo kanina makukuha daw ni Jiang ang Rune of Thoughts sa pamamagitan ng babae kanina. Kapag nakuha daw ito ni Jiang sigurado daw si Minryo na mas marami pang gagawin na kalaswaan si Jiang sa hinaharap. Sigurado daw si Minryo doon dahil galing daw siya sa hinaharap. Kung ganun patayin mo na ako sambit ni Jiang. Ayaw daw ni Minryo patayin agad si Jiang. Kaya naman nagulat si Jiang. Si Minryo ay muling pinigilan si Jiang na kagatin ang sarili niyang dila. Sinabi ni Minryo na hihintayin niya daw mamatay ng dahan-dahan si Jiang. Si Jiang ay iniisip na gustong-gusto niya na mamatay, kaya naman sana patayin na daw siya ni Minryo. Iniisip niya din kung bakit ayaw siya pasalitain ni Minryo. Ayaw kita pasalitain dahil naririnig ko naman ang iniisip mo sambit ni Minryo. Ikinagulat ni Jiang ang pagbasa ni Minryo sa kanyang iniisip. Sinabi ni Minryo na tama si Jiang, nakuha niya na daw ang Rune of Thoughts. Noong nakikiusap daw si Jiang mula sa kaibuturan ng kanyang puso na patayin na siya kanina. Nag-umpisa na daw makuha ni Minryo ang Rune of Thoughts. Ang rune ay kusa daw naging kaisa niya kanina. Ang abilidad nito ay may kakayahang makabasa ng isipan kapag tinitigan ng user ang target nito. Ngayong nagamit ko na ito mukhang gumagana naman sambit ni Minryo. Iniisip ni Jiang na patayin na siya ni Minryo dahil nakuha na daw niya ang gusto niya. Hindi daw pwede mamatay agad si Jiang dahil sa dami ng sinaktan nito sambit ni Minryo. Napakasama mo talaga demonyo ka, sagot ni Jiang sa isipan niya. Makalipas ang ilang saglit na walan na ng buhay si Jiang. Sinabi ni Minryo na walang witness sa ginawa niyang pagpatay, ngunit kailangan niya daw linisin ang kalat niya. Si Minryo ay may biniling skill noong nakaraan, kaya naman balak niya daw gamitin ito. Ang skill na ito ay ginagawang matanggal ang kalat sa pagpatay ni Minryo kay Jiang. Ngayong nakuha niya na daw ang gusto niya. Makikipagkita na daw siya kay Kyungrok bukas. Si Minryo ay bihis na bihis, kaya naman tinanong ni Wonryo kung may date ba ngayon ang kuya niya. Pinagmayabang naman ni Minryo na may meeting siya sa kanyang business partner. Nagtataka naman si Wonryo sa business na sinasabi ng kuya niya. Iniisip ni Wonryo na noong nakaraan lang nag-invest siya sa isang kumpanya, pero ngayon magpapatakbo na agad siya ng business. Iniisip niya din na kapag nabangkrap ang kuya niya baka madismaya daw ito. Si Minryo ay nababasa ang iniisip ng kanyang kapatid. Kaya naman sinabi niyang huwag mag-alala ang kapatid dahil sigurado daw siya magiging matagumpay ang meeting na gaganapin. Siyempre may tiwala ako sa'yo, kuya sambit ni Wonryo. Kung ganun manatili ka lang dito delikado sa labas sagot ni Minryo. Napanood na daw ni Wonryo sa balita ang tungkol sa mga player na gumagawa ng masama, kaya naman natatakot daw talaga siyang lumabas. Sinabi ni Minryo na aalis na siya at hintayin niya daw siya makauwi. Iniisip ni Minryo na habang nagiging kaunti ang bilang ng players, mas lumalakas naman daw ang mga ito. Kapag nagpatuloy pa daw ang pangyayaring ito, hindi magtatagal itratrato daw ng mga players ang mga normal na tao na alipin. Dahil hindi na daw sila kaya pigilan ng batas at mga armas ng mga normal na tao. Si Minryo ay seryosong inisip na bago daw magsama-sama ang lahat ng player sa isang mapa, kailangan daw lumakas ni Blacksite. At magkaroon ng sobrang nakakatakot na reputasyon sa lahat ng players. Aalis na ako siguraduhin mong huwag kang aalis ng bahay sambit ni Minryo. Okay kuya kailan mo ba sasabihin sa akin ang propesyon mo kuya dagdag pa niya. Sekreto lang yun sagot ni Minryo. Pero gusto ko talaga malaman sabi ni Wonryo. Pinisil niya ang cheeks ni Wonryo dahil sa pangungulit nito sa kanya. Sinabi ni Minryo na balang araw sasabihin niya din ang lahat kay Wonryo. Sa ngayon daw kumain na daw si Wonryo at umorder naman daw ng iba, hindi daw puro adobong baboy. Nakarating na si Minryo sa meeting place nila ni Kyungrok. Ang hotel daw na ito ay nakapangalan sa ibang tao, ngunit hindi alam ng buong mundo na pagmamay-ari pa rin ito ni Kyungrok. Ang impormasyon daw na ito ay gagamitin niya para maging advantage niya kay Kyungrok. Sa ngayon daw kailangan niya magbago ng ugali. Kailangan niya daw magmukhang walang alam sa maraming bagay, tulad ng pagiging isang normal na 20 years old. Lumapit na siya sa receptionist at tinanong ito tungkol sa kanyang appointment. Sinabihan naman siyang umupo muna sa sopa at maghintay, hindi daw magtatagal darating na si Kyungrok. Nagpasalamat si Minryo na parang isang normal na 20 years old sa babae. Si Minryo ay nagsimula na sa kanyang pag-arte na mukhang walang alam sa mundo. Pati ang chandelier ng hotel ay tinitigan niya ng 3 minuto. Siya ay naabutan ni Sangchul at tinawag siya sa pangalan niya. Sa wakas dumating ka din sambit ni Minryo sa isipan niya. Si Minryo ay nagsasalita ng pautal-utal sa harap ni Sangchul. Si Sangchul naman ay namukhaan si Minryo, kaya naman tinanong niya ito kung nagkita na ba sila noon. Natatandaan kita ikaw yung kasama noon ni Miss Arinseo, kami yung mga namimigay noon ng rice cake sa kapitbahay noong kakalipat namin sambit ni Minryo.
Si Sangchul ay naalala ang pangyayari, kaya naman humingi ito ng tawad kay Minryo dahil daw sa kanyang kabastusan noong araw na yon. Nagtataka si Sangchul dahil mukha daw wala pang 20 years old si Minryo, ngunit siya daw ang may pinakamalaking shareholder nila na nagkakahalaga ng 280 billion. Iniisip ni Minryo na normal lang ang reaksyon ni Sangchul dahil daw sa sobrang bata niya. Si Minryo ay umarte na walang alam, sinabi niyang kapitbahay lang pala niya ang presidente ng kumpanya na si Sangchul. Sinabi naman agad ni Sangchul na hindi siya ang presidente ng kumpanya. Si Minryo naman ay nagkunwaring nagulat. Sinabi ni Sangchul na siya ang manager ng kumpanya. Ang presidente daw ay medyo malilate, kaya naman siya na muna ang pumunta para kitain si Minryo. Niyaya na ni Sangchul si Minryo sa loob at doon na lang daw maghintay sa presidente. Sinabi ni Sangchul na maghintay na muna si Minryo dito. Si Sangchul ay lumabas din sa kwarto. Agad niyang chinat si Kyung-rok na mukhang wala sa itsura ni Minryo ang pagkakaroon ng maraming pera. Mukhang may tao lang daw na inutusan si Minryo para gawin ito, kaya naman sinabihan niyang mag-iingat ang kanyang boss sa mga mangyayari. Iniisip ni Minryo na siyempre magpapadala muna si Kyung-rok ng ibang tao para e-check siya. Dahil si Kyung-rok daw ay isa ding maingat na tao. Makalipas ang ilang minuto, bumukas na ang pintuan. Dumating na si Kyung-rok at nagpakilala ito sa kanya bilang presidente ng kumpanya. Ang dalawa ay nagkamayan at nagpakilala na din si Minryo. Pinaupo na ni Kyung-rok si Minryo at sinabihang umupo din si Sangchul sa tabi ni Kyung-rok. Nagtataka na naman si Minryo dahil hindi niya pinaalis si Sangchul sa meeting nilang dalawa. Sinabi ni Kyung-rok na mag-lunch muna sila dahil nag-order daw siya ng masasarap na pagkain na siguradong magugustuhan daw ni Minryo. Nagsimula na silang kumain. Si Minryo ay kumakain na parang isang bata na pinupuno ang kanyang bibig sa pagnguya. Iniisip ni Kyung-rok na tama nga ang sinabi ni Sangchul sa chat kanina. Iniisip niya kung sino ang nagtulak kay Minryo para gawin ang bagay na ito. Kung sino man ang taong yun sisiguraduhin niya daw na alamin niya ito. Sinabi ni Kyung-rok na nagulat siya nang makita niya si Minryo dahil sobrang bata niya, kaya naman tinanong niya si Minryo kung ilang taon na siya. Sinabi naman ni Minryo na 20 years old na siya. Ngumiti naman si Kyung-rok at sinabi din ang kanyang edad na 29 years old. Tinanong ni Kyung-rok kung paano nagkaroon ng malaking pera si Minryo. Tinanong niya din ito kung may pamilya ba siyang sobrang yaman para gawin ang ginagawa niya. Iniisip ni Minryo na masyadong straightforward si Kyung-rok. Sinabi naman ni Minryo na hindi mayaman ang pamilya niya. Sinabi niyang isa lang siyang normal na estudyante noong nakaraan. Ito ay ipinagtataka ni Kyung-rok. Tinanong siya ni Minryo kung nabalitaan na ba nila ang taong nanalo ng loto ng sunod-sunod noong nakaraan. Nabalitaan ko yun, sagot ni Kyung-rok. Ako ang taong yon, ang 4 consecutive lotto winner, sabi ni Minryo. Ikinagulat ito nila Kyung-rok. Sinabi niya pa na halos yun ang laman ng balita araw-araw noong nakaraang buwan. Sinabi ni Kyung-rok na, ayon daw sa balita nasa 60 billion lang daw ang kabuuan ng panalo ni Minryo sa loto. Sinabi naman ni Minryo na nag-invest siya sa Bitcoin. Ganon kabilis mo napalaki ang pera mo, tanong ni Kyung-rok. Oo, ganon lang, sagot naman ni Minryo. Paano naman daw nagkaroon ng lakas ng loob si Minryo i-invest ang lahat ng 60 billion na yon? Napakaswerte mong tao dahil sa nagawa mo, dagdag pa ni Sangchul. Hindi yun swerte, sagot naman ni Minryo. Napanood ko noon sa balita na nakuha mo ang mga lotto numbers mo sa panaginip mo, sabi ni Sangchul. Sinabi ni Minryo na hindi niya daw sa panaginip nakuha ang mga tinayaan niya. Kung ganun, paano, tanong ni Sangchul. Iniisip ni Minryo na kailangan niya ipakita ang kakayahan niya para maging kakampi niya si Kyung-rok. Sinabi ni Minryo na ito ang unang beses niya na sasabihin ito sa iba. Sinabi niyang siya ay may rune of foreseeing. Ito ay ikinagulat nila Kyung-rok. Sinabi ni Minryo na may kakayahan daw siyang makita ang future at nagawa niya na daw makita ang isang taon mula ngayon. Sa madaling salita, ako ay isang propeta, sabi ni Minryo.